Isang maliit na Pinoy na laging minamaliit ng kalaban, naging giant slayer at pinabagsak lahat ng mga mapangmaliit na kalaban. Subscribe. Isang 6-footer, napakahambog na Tsinong kalaban ang dinuraan at tinulak si Kabayan. Literal na minaliit at winalanghiya ang maliit na Pilipino ng napakahambog, bastos at mapanglait na boksingерong Tsino. Nagbanta pa siya na wawakasan ng Pilipino, pero lahat ay nagulat nang sa mismong laban nalamog ang pagmumukha ng hambog na kalaban. Literal na karma is real talaga dahil ang matang maliit na Tsino ay kinawawa ng ating pambato. Maliit na Pinoy, dinurog ang dambuhalang higante ng bansang China, kaya siya na ngayon ang bagong kampyon ng bansang Pilipinas. Sa unang tingin, mukhang walang pag-asang manalo ang maliit na Pinoy na ito sa kanyang napakatangkad at mas malaking kalaban. Pero wag ismulin ang maliit na Pinoy dahil naka times 10 ang observation haki nito. Di siya matamaan ng kalaban at siya pa ang dominante sa laban. Halos tumatalo na siya para lang maabot ang panga ng kalaban. At sa bandang huli, kalunos-lunos ang sinapit nito. Bugbog sarado ang napakatangkad na Tsino. Technical knockout ang sinapit nito, kaya naging bagong kampyon na ngayon ang ating pambato. Si Jesse Oliveros Espinas o mas kilala bilang Jesse Espinas ay ang tinaguriang Little Giant ng Philippine Boxing. Siya ang ipinagmamalaking boksingero ng Oroqueta City, Misamis Occidental. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, mula talaga sa hirap ang ating pambato. Pagsasaka lang ang tanging hanap buhay ng pamilya nito. Mula pagkabata ay subsob na sa kakatrabaho ang ating pambato. Maagang nabatak ang katawan kaya naging isang matigas na boksingero. Sipag at tiyaga ang kanyang naging puhunan. Madaling araw hanggang gabi, puspusan ang kanyang pagsasanay para maging mahusay sa pakikipaglaban. Sa pagpasok ng taong 2025 ay hindi pa ito natalo. Pinabagsak din talaga niya lahat ng naging kalaban nito. Kahit na maliit ay napakabigat ng kanyang kamao. Araw ng Huwebes, September 26 taong 2024 sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand ay dumayo ang ating kababayan. Makakaharap niya rito ang matangkad na boksingero ng Thailand na si Adisak Kipyam. Sobrang angas nito at dahil sa tangkad ay hinakbangan na lamang niya ang lubid ng ring na kanilang paglalabanan. Pero ang matangkad na Thai na boksingero ay 2 round lang po ang itatagal sa ating pambato. Sa round number 1 na overpower na kaagad ni Kabayan ang Thai na kalaban. 2 beses itong napabagsak sa gitna ng laban. Beautiful combinations as well, landed by Jesse already. Just great punch selection, just going to the top. Yeah, he does. Adisak just getting to his feet. Really did take a shot. Adisak showing up big time, just going for the killer. Down he goes again. It was a right hook, which is really hurting him. He looks like his head is high, but I think he's really got some decent head movement. That's the thing here. And I like, see what I mean? He's firing right back. A man who's been hit hard to the head would not be firing like that. You can tell later on here. This division definitely proven why it's one of the most exciting ones. Every punch has been intention and it's very calculated as well. Some great punches being landed by Jesse, but credit to Adisak as well. He's still swinging, he's still in there. He's been down. The movement from Jesse in the red corner of the body. Jesse just tapping him to the head. Look, Adisak's doing a good job of getting low. But one thing that, Jesse with Adisak when he gets low, I'd like to see Jesse get low. Buddy McGann used to say all the time, if they get low with them. So Jesse needs to go low and go to the body if he wants to end this. If he was
Sa round number 2, dito natatapusin ng ating pambato ang paghihirap ng Thai na boksingero. Isang napakatinding suntok sa bodega ang tatapos sa boksingerong kalaban, kaya mahihimatay ito sa gitna ng laban. Already out of the fight, and this is what I love about Adisak right now. He's bringing the fight to him, but to play, and I think these body shots are again going downstairs to the body. Really like the way that he just keeps on slinging right through the guard. There he just goes again. He's just throwing shot after shot, and he's doing good. Classic again. Southpaw against Odak needs to give up on trying to just swing and miss and often up. He needs to jab in and go to the body, but that is no speak for man. Just a good jab. Sa pagpasok naman ng unang buwan ng taon, January 25, 2025, hinarap naman ni Jesse Espinas ang isang alamat na boksingero ng Iligan City na si Gerald Paclar. Meron itong kartada na 17 na panalo at 10 sa pamamagitan ng KO, pero katulad ng ibang boksingero, bumagsak din ito sa ating pambato. Araw naman ng Sabado, June 21 taong 2025, sa Huihauti Arena, bansang China, ay dumayo ang ating bida. Makakaharap niya rito ang isang napakatangkad na boksingero ng China na si Zhang Taokao para sa kampyonato ng WBC Asia Flyweight Division. Sa sobrang tangkad at laki ng kalaban ay dihadong-dihado ang ating kababayan. Walang naniniwala na mananalo ang ating pambato kontra sa napakatangkad na Chino, pero magugulat ang lahat, mga commentator at hurado, dahil 5 round lang ang itatagal ng kanilang boksingero sa ating pambato. Round number 1, napakatangkad ng kalaban pero hindi ito naging hadlang upang maging dominante si Kabayan. 潜力值，他在职业生涯初期啊，这个曾连续输掉过4场职业比赛，自从到了这个仙王者啊，这个进行了一个非常这个令人惊叹的一次蜕变啊，一直打到了现在。最近2年呢，他的这个上升这个趋势非常的大啊，也打了很多场的硬仗，包括刚才主持人介绍的这个，熟悉曹江涛的人都知道啊，曹江涛历来他的这个对手啊，他的在选对手方面，他都是要选择要比他强的对手，所以说他是一个很有挑战精神的职业选手。他还要高，这场比赛也是，大家可能觉得这个来自菲律宾的埃斯皮纳斯啊，身材很矮啊，这个很矮小啊，看着其貌不扬的，其实他是整场比赛啊，就是当晚整个对战卡当中世界排名最高的职业选手，目前他的连续的组合，很滑。这个埃斯皮纳斯的这个风格很滑，这个哇，很重啊，这个反击。埃斯皮纳斯他把自己的重心压得很低啊，让曹江涛。 Sa round number 2, halos tumatalo na ang ating pambato para lang matamaan ang napakatangkad na kalaban nito. 哎呀，这个大白。虽然说曹江涛啊有着哇这个上手基辅啊连续的命中。 就是让曹江涛的这个左右手的摆拳很难受，而且大家能够看到他的这个虚晃啊，这个两人贴近的时候啊，短距离当中挨到重拳，躲闪很漂亮。
上钩很快，非常的灵活，左右晃动。漂亮，这个对手真的很滑啊，很右滑。这一拳是可以的，丝滑丝滑。 Round number 3, napakaliksi ng depensa ng ating pambato. Hirap makatama ang Chinong boksingero, kaya palagi siyang nasasapol ng ating pambato. 按住主帅曹江涛对战来自菲律宾的埃斯皮纳斯。现在是比赛的第3回合。这个两人都对对方的进行了猛烈的攻击。这个对手的这个埃斯皮纳斯的头部晃动非常的灵活，曹江涛真的很难。 哇，这拳是可以的。这个下潜真的很漂亮。打空了，这个副手直拳是可以的。这两拳是可以的。他的头部晃动真的很多，躲得很好。哈，最后这一个没有抓到连续的重拳命中曹江涛，后手。 Sa round number 4, todo hataw na si Kabayan. Bugbog sarado na ang kanyang kalaban. Malamaso ang pinapakawalang suntok ng ating boksingero, kaya napapaatras talaga ang kalaban nito. 这属于两个人的短兵相接啊！哇，这个距离，哇，这个。 哇，这拳很重很猛啊！这个是奥尤根吗？一个上勾，接后手，对手的这个，哇，这一拳勾到了曹江涛。不过这拳并没有打退曹江涛的攻势。 曹江涛，真的很出色，而且他的爆发力也很好。漂亮。 Dito sa round number 5, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. Mapait na bugbog sarado ang sasapitin ng Chinong kalaban. 从目前来看，曹江涛的整体的优势是有的，但他也是打得很。但整体来说一直哇，这两个重拳很重啊，曹江涛要小心啊！菲律宾选手开始发力，连续的重拳命中曹江涛，现在曹江涛被打得摇摇欲坠，裁判终止了比赛，曹江涛。 Sobrang yabang at sobrang tangkad na kalaban, winasak ng ating kababayan. Pinatunayan niya sa mundo na ang isang Pinoy ay hindi pwedeng maliitin ng dayuhang kalaban.
Sa pinakahuling laban ng ating pambato ay kinaharap niya ang pinakamatigas na Thai na boksingero. Pero ang pinakamatigas na Thai na boksingerong ito ay round 1 lang ang itinagal sa ating boksingero. 42 wins. Later. Oh, here we go. No, absolutely not back and forth. Here we go. Dosing low. Oh! What an absolute knockout to the ropes. Not missing any chances whatsoever. Oh, wow. Absolute 10 hit. Oh! Knocked him down again. It's just Si Jesse Espinas ay isa ring mandirigmang Pilipino. Kahit na napakatangkad ng kalaban, pinatunayan niya sa mundo na ang dugong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Lahing Pinoy, dugong palaban. Yan ang pinamalas ng ating kababayan. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen.